Itatapon o pakikinabangan. Yan ang dalawang kahihinatnan ng mga produktong binibili natin. Sa linear economy, diretso ito sa basura. Sa circular economy naman, mabibigyan pa ito ng bagong buhay. Alam niyo bang napakaswerte natin sa likas na yaman ng ating bansa? Dito sa Pilipinas, matatagpuan ang libo-libong uri ng hayop at halaman. Nakikinabang tayong mga Pilipino sa mga ito, mula sa pagkain, hanap buhay at paggawa ng mga produkto. Pero kasabay ng mabilis na pagtaas ng populasyon, ang mabilis ding pagkaubos ng ating likas na yaman at pagdami ng basura sa kapaligiran. Nangyayari ito dahil ang sinusunod nating modelo ay tinatawag na linear economy o ang pagkuha ng mga likas na yaman, paggawa ng produkto at pagtapon ng mga ito pagkatapos gamitin. Sayang naman. Karamihan sa mga binibili nating mga gamit sa mall, grocery or online shops ay gawa sa mga materyales na kinukuha sa kalikasan. Kapag naluma, nasira o hindi na napapakinabangan, tinatapon na natin ang mga ito. Ang destinasyon, tambakan ng mga basura at ang ating karagatan. Dahil dito, lumalala ang polusyon sa tubig at hangin. Nagbabago ang klima sa mundo at libo-libong mga hayop ang namamatay. Unfair naman yata yun. Kumukuha tayo ng resources mula sa kalikasan, pero basura ang binabalik natin sa kanya. Give and take dapat. Parang sa relasyon, di ba? Ang isa pang nakakalungkot, sa linear economy, mas marami ng single-use at disposable plastic items na minsan lang ginagamit pero forever na dito sa mundo natin. Dahil ang plastic ay hindi nawawala kahit kailan. Kaya lalong lumalala ang problema natin sa basurang umaapaw mula sa mga ilog at karagatan. Bakit nga ba napaka-importanting pangalagaan ang ating karagatan? Bilang isang bansang binubuo ng libu-libong kapuluan, maraming lungsod at komunidad ang umaasa sa likas na yaman ng karagatan na siyang pinagmumulan ng ating pagkain at kabuhayan. Kapag napuno ng plastik at basura ang karagatan, nakakain ito ng mga isda at iba pang hayop na kinakain din nating mga tao. Sino ba namang gustong kumain ng plastik, di ba? Kung patuloy nating gagamiting modelo ang linear economy sa pagkuha, paggawa at pagtapon ng basura, tuluyang mauubos at masisira ang likas na yaman natin. Para maiwasan ito, kailangan natin ang mas sustainable na modelo tulad ng circular economy. Sa circular economy, naiiwasan ang tuloy-tuloy na pagkuha ng mga material mula sa kalikasan sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga produktong tumatagal, nagagamit muli at nare-recycle para maging bagong produkto. Layunin ng circular economy na mapigilan ang tuluyang pagkaubos ng likas na yaman at pagdami ng basura. Halimbawa, ang lata, pagkatapos gamitin, itatapon lang sa isang linear economy. Pero sa circular economy, mabibigyan pa ito ng bagong buhay at magagamit muli. Pero saan ba tayo magsisimula? Maraming kailangan gawin para maipatupad ang circular economy sa bansa natin. Isa na rito ang pagpapatibay ng mga batas at polisiya pagdating sa produksyon at paggamit ng plastik at pagpapatibay ng mga patakaran sa tamang pamamahala ng basura. Pero bilang simpleng mamamayan, may magagawa din tayo. Ang mga bagay sa bahay na nagagamit pa, huwag nating itapon. Huwag nang bumili ng mga bagay na isang beses lang gagamitin. At syempre, suportahan ang mga inisyatibong tulad ng Eco-Ikot Center sa pamamagitan ng pagdala ng inyong recyclables para siguradong hindi ito mapunta sa dagat o landfills. Nasa iisang mundo lang tayo. Tara na't magsama-sama tayo para protektahan at pangalagaan ito. Ngayon natin simulan ang pagbabago at nagsisimula ito sa bawat isa sa atin.